Hello, good morning. Yun, nandito ulit tayo sa Petron, Diego Silang. So, for today's video so, yun nga, bali, kaya tayo nandito ngayon. Babiyahe tayo ng Baguio. So, nakakuha tayo ng maganda-gandang vacation leave. Ako na lang yata sa mga barkadahan ang hindi pa nakapag Cordillera Adventure Tour Level 2. Kaya punta tayo ng Baguio ngayon. Tapusin natin yung cut Level 2. So medyo tinanghali na tayo. 5 o'clock na ngayon ang take off ko. Ano pa naman, hindi pa masyadong matraffic niya. Pero sana makalabas tayo ng Metro Manila, pati Bulacan, bago mag alas 7, mag alas 8 kasi pag pumutok na yung alas 7, matraffic na, marami ng mga empleyado. Sige, so nakapagpagas na, gear up, ride safe, ride safe. Okay, bye bye. Time check 7:30. So tinamaan na ako ng antok, gutom, traffic. Dito pa lang ako sa May Giginto, dito sa May Giginto Cloverleaf. Ayan, yan yung yung welcome arc ng Bulacan. Nando sa may bandang unahan. Sige, muna ako dito, breakfast muna ako dito. Tsaka makapagkape na rin dahil tinamaan na ako ng antok. Tara, tingnan natin kung anong makakain dito. Yun, time check 8 AM. Bulacan pa rin tayo, approaching Kalumpit pa lang. Ayun, dami ng ang dami ng sasakyan sa karsada. Kaya ngayon, alas 8, nandito pa lang ako sa Kalumpit. Pero at least lumuwag-luwag na. So tara, dire-diretso tayo. Plus ganun din, medyo nagising-gising na ako ng konti. Nantok ako doon sa traffic eh. Tara, makatakbo tayo ng mabilis-bilis. Okay, ares right it. Yan, eto na yun boundary ng Bulacan at Pampanga. Kakalampas lang natin ng Jed's Resort. Eto na yung arko ng Pampanga. So time check 8:27. Nasa Pampanga na tayo. Yabang, no? Dalawat kalahating oras tagig sa Pampanga. Sa mga endurance rider, dalawat kalahati, nasa Ilocos na yata yun. Okay. Ayun, time check 9 AM. Nandito pa lang tayo sa San Simon, Pampanga. San Simon, Pampanga, ito yung first gas stop natin mula Petron, Diego Silang. So approximately 75 kilometers. Okay, tara, water break lang, wee break. Sinabay na para isang hinto. Tapos dire-diretso tayo. Okay, ride safe pa rin. Alright, time check 11:45 AM. So dito tayo sa Moncada Tarlac, sa may tapat ng Moncada Town Hall. Dito tayo nagpagas. Tapos sa Shell store nila, doon na rin tayo nag-rehydrate. Tapos bumili na rin ako ng Cobra pang taboy ng antok. Alright, ayun yung motorsiklo natin. Sinilong ko dun sa Malilom. Okay, pahinga lang siguro dito mga 10 minutes, jingle break. Tapos takbo ulit tayo. 100 kilometers na lang to Baguio.
Okay, time check, 2 PM. Dito na tayo sa Baguio. Dito sa may Tuba Benguet. Hindi pa pala Baguio, Tuba pa lang. Pero malamig din pa yung pakiramdam. Basta malamig na, Baguio na yan. Ayun, so dito ako mag-lunch sa Nature's, ano ba to? Nature's Vibe Cafe, along Marcos Highway or Ben Palispis Highway, I think. Alam ko Ben Palispis na yung bagong pangalan niya. Wala akong nakita mga gulay doon sa menu. Pero umorder ako ng sisig na lang para mabilis. Yan, eto nga yung Nature's Vibe Cafe dito sa may Marcos Highway. Mukhang rider friendly din itong tambayan na to. Ang daming mga sticker ng mga rider. Isa yun sa kinulang na preparasyon ko. Talagang yung oras ko na focus sa pagre-repair ng motorsiklo. Isa sa kinulang ko na preparasyon ko yung magpagawa ng sticker. Wala tayong dalang sticker, sayang. Shout out sa lahat ng mga nadadaanan kong sticker na ito. Kung sino man kayo, shout out sa inyong lahat na nakapasyal dito sa Nature's Vibe Cafe. Okay, mukhang ready na yung ating kape. Makapagkape muna tayo. Let's go. Nakatapos na tayo mag late lunch. Ngayon ay alas 4 na. So na-delay na ako ng gusto dun sa pinagkainan ko. Siyempre nag-lunch ako, kumain ako ng oras dun. Ngayon nagpaalis na ako, nawala yung susi ko. Hindi ko makita yung susi ko. Sa halos isang oras din ako naghanap. Yung pala nalaglag. So sinuyod ko lahat ng mga binaanan ko. Unang suyod ko hindi ko makita. Yung pangalawang suyod ko, ayun, nakita ko. Kaya nagtagal ako doon sa may kinainan ko. Ngayon alas 4 na. I don't think naabot pa ako ng Kabayan. Ang worry ko kasi baka mag-push ako papunta ng Kabayan, tapos hindi ako mapagbuksan ng Pine Cone Lodge. Baka hindi natin sure, baka naman sarado na, wala tayong matuluyan dun. So pagdating sa may Ambuklaw, tignan na lang natin yung kay Lolo Cancio. Meron dong hotel and restaurant, pangalan Lolo Cancio. Tignan natin, sana affordable. Okay, let's go. Alright, time check, 4:30. Andito na tayo sa Ritz Hotel. Nakarating na rin tayo sa wakas. Eto, pasok tayo doon sa loob. Kunin natin yung registration form natin. Nakapagbayad na ako kay Miss Jackie. Shoutout Miss Jackie, maraming salamat sa pag-accommodate sa akin. So nakapagbayad na ako. Ipe-present ko na lang yung resibo doon para tayo ay mabigyan ng passport at makapag-umpisa na tayo ng Cordillera Adventure Tour Level 2. Okay, ayan nga pala, shoutout din kay Pops Gary Motovlog. Siya yung na-meet ko kanina dun sa may
native restaurant. So maraming salamat, Paps. Hanggang sa muling pagkikita. Alright, tara, kunin natin. Makabiyahe tayo, abot pa tayo nito hanggang Ambuklaw. Yun. At inulan na nga po tayo. Ngayon ay nasa alas 5:30 na yata. Pababa tayo ng Ambuklaw, galing ng Ritz Legarda Hotel. Ito talagang Baguio, ano eh. Hindi ko makabisado ang pasikot-sikot dito. Dependent talaga ako sa mapa. Kahit nung araw nung hindi pa uso ang digital map, lagi akong bawat kanto hinto, titingin sa mapa. Hindi ko talaga makabisado. Pero pag nakalabas na tayo ng main road, pababa ng Ambuklaw, dire-diretso na yun. Kailangan lang natin makarating dun sa pababa. Alright, time check, 6:30. Andito na tayo sa Ambuklaw Dam. Ayun, medyo mayroon pang liwanag konti sa langit eh. Sinusukat ko sa mapa, ano eh, alas 8 akong itutuloy ko. Alas 8 ang dating ko ng Kabayan eh. Pero magkakape pa ako. Pagpalagyan natin alas 9, sa pasigurado na ako. Baka kasi pagdating, alam mo naman, probinsya, maagang magsitulog. Baka pagdating natin ng Kabayan, hindi na tayo mapagbuksan dun eh. Panigurado na ako, maghahanap na ako ng hotel na malapit dito. Yun nga, yung isa dyan, yung Lolo, tsaka dun sa Bukod, meron daw dun, sabi ni Daddy, sabi ni Red Bull. So ito, picture lang dito. Ito yung isang photo ops ng cut level 2. So magpipicture lang ako dito, magkakape dyan sa tindahan, tapos hanap tayo ng hotel. Alright, time check, 6:30. Ngayon ay 6:45 na, madilim na. Nandito tayo sa Ambuklaw, inabot na tayo ng dilim dito. Kita yung kape ko, umusok-usok no. Yung isang tindahan dito malapit na sa magsara, pero pinagbigyan niya ako, tinimplahan ako ng kape. Yeah, umusok-usok, brewed coffee yan. Sarap. So gaya na nasabi ko kanina, maghahanap tayo ng matutuluyan natin. Pero sabi nga ni ate, kung may dala-dawa content, pwede na dun sa ilalim ng view deck eh. Yeah. Alright, ganun dito sa Benguet. Kahit nga daw sa karsada ka matulog, pwede. Okay, tara, kape. Ayun, makikita nyo yung kadiliman, ano? Nandito pa rin tayo sa may Ambuklaw. May napagtanungan si ate, yung binilihan ko ng kape. May napagtanungan siyang isang taga ron malapit kay Lolo Cancio. And in-inform niya kami na hindi na daw nagpapatulog, wala na daw hotel doon kay Lolo Cancio. Kainan na lang. So punta ako ngayon ng Bukod. Magtatanong ako sa police station sa may Bukod kung saan may pinakamalapit na hotel na pwedeng matuluyan. Okay, tara, gear up tayo para hindi sobrang gabihin. Alright, doon tayo inabot ng gabi sa sa Ambuklaw. So night ride tayo ngayon, heading Bukod. Yung isang tinatarget ko na hotel, yung Lolo Cancio, wala, gaya ng sabi ko kanina, hindi na nagpapa-check-in dun. Kainan na lang daw talaga. So ito, night ride tayo hanggang Bukod. 12 kilometers na lang naman hanggang Bukod. Kaya lang, magtatanong pa lang tayo dun, walang kasiguruhan. Just in case wala dun, dalawang option na nakikita
Pulag. Yung sa baba nung ano, bago umako ng Mount Pulag, sa may DENR, baka meron doon. Pagka wala doon, mapipilitan tayo pumunta ng dumiretso ng Kabayan. Expected arrival ko sa Kabayan pag dumiretso ako mga alas 9. So hindi natin sure, baka tulog na sa Kabayan ng ganong oras kung tutuloy tayo. Pero yun nga, ano man, kung mapunta tayo sa ganong option, kakatok na lang ako, makikiusap na lang tayo. Dahil Kabayan na yung huling-huling posible na matulugan natin. Kasi pag nag-push forward pa tayo, ang layo na ng Tinok, mas liblib na lugar yung dadaanan natin. Mag-highest point tayo ng ating gabi. Layo na ng Tinok. Pero para sa akin, ano, siyempre haba na rin ang riding hours ko. Para sa akin, mas preferred ko nang may makita dito sa, ano, sa Bukod. Okay na dito sa Bukod. Pero maulan, ha, daming landslide, oh. Mabuhangin yung ano, karsada. Itong ano na to, itong Ambuklaw Bukod Road na to, wala namang problema mag night ride dito. Nung nakang level 1 ko, ano eh, ni-night ride ko rin to. Dumating ako ng Aritaw alas 9 na eh. Tapos dumating ako ng Bayumbong parang mga alas 10 na. Pero hindi tayo pwedeng dumiretso ng Aritaw, palayo tayo na. Talagang kailangan natin kumaliwa ng Bukod, yun lang ang option natin. Ayun, hello. So ito, nandito nga ako sa Bukod, sa Guren, Bukod, Benguet. So ayun, nakakita tayo ng kwarto na ano, na pwede mapagpahingahan dito. Ayaw ko na rin mag-risk papunta ng Kabayan ba. So since nakakuha na ako dito, nagpasigurado na ako dito na ako natulog. Yan. Ano to, Emeve yung pangalan. Restaurant siya, tapos meron din silang ano, meron din silang mga kwarto na para tulugan. So 1,000 yung nakuha kong kwarto. Medyo malaki naman yung kwarto. Siguro kung let's say dalawa kayo, kung 1,000 di ano, 500 lang. Okay na rin. Pero dahil mag-isa ako, yun na, shoulder ko 1,000. Okay, sige. Nakakain na ako dahil restaurant din yan. Maglalakad-lakad lang ako dito. Magtitingin-tingin lang ako dito sa may kanto kung may mabibili. Pagka wala, magpahinga na tayo. Yeah.